Pero yung family mo, ayaw na talaga nila magstay sa Manila for Ayaw good. nila? Never. Parang mas sanay sila dun sa province. Kasi, naintindihan ko rin. Kasi, gaya nga niyan, gaya ng, tayo kasi, nag-workout tayo, di ba? Tapos, pag di ka makapag-workout, feel mo, nanghihina ka. So, ganun din sila. Parang feeling nila, mas lalo silang tatanda agad. Routine na rin kasi nila no? Mas healthy din naman siya. Mas healthy rin sa probinsya. Yung nakasanayan mo yun. Tapos dito kasi mabubuang ka rin dito kapag... Wala na silang kausap dito, pre. Wala silang kausap. Gusto niya... Hindi ka nasanay Feeling ko yung mama ko kasi, marites talaga? Mga kaibigan, gano'n, mga kaibigan sa harap ng bahay namin. Kasi ba, parang mas gusto niya nakikwentuhan. Talaga ba? Pero alam mo, may kwento ako. Ano? Baka kinento na sa'yo ng pinsan mo. Umiyak daw yung mama mo Saan? Nung pumunta ng birthday list umiyak siya. Kasi isa siya sa nauna. So, dumating yung mama ko. Tapos nung okay pa sila, pero nung nagdatingan yung mga tao, parang nahiya daw siya. Pumunta siya sa gilid, umupo siya sa gilid, tapos umiiyak siya. Ito ba't ka umiiyak? Wala. Ito, wala. Bakit naman? Tapos lumapit yung pinsan mo. Sabi ko, ba't umiyak si tita? Sabi niya, hindi, ano yan. Kinakabahan daw siya. Pero I feel like natuwa siya kasi kinakabahan siya. Na-overwhelmed daw siya. Parang first time niya nga. Nakakita siya ng mga banibag marites. Baka. Hindi, may ano yun, di ba? Siyempre parang... alam nyo, ako kasi, protective ako sa mama ko. So, ayaw ko siya na, pag nandito siya, ayaw ko siya na lumalabas. Siguro, bad din yun na. Ayoko kasi expose yung parents ko. Naman eh. Yung pribadong buhay nila. Kasi kasi alam ko kung anong nandito sa lugar na to eh. Alam pag tatawid ka dito. Baka di nila kayanin mentally pag nakikita na nila kung ano yung na ano natin, na experience natin. Nung pag-uwi niya noon, actually parang hindi naman sigawan, nag-argue kami. Sabi ko, bakit ka lumabas na hindi ka nagpaalam sa akin? Sabi ko gano'n. Kasi pagdating ko sa bahay, tapos na-realize ko noon, ang sama pala ng sinabi ko. So, ang ginawa ko, nagugutom ako, pagluto mo ako. So, yun yung akala ko, sorry. Hindi, baka naglalambing siya. Pero nga yung lambing niya. Hindi nga kasi ako show. Hindi ako show. Yung mom ko rin, hindi rin siya. Gets niya na yun. So, pag tahimik na kaming dalawa, yung kuya ko nga lang nakaganon lang. So, tahimik. Umakit ako sa kasi syempre, pagod sa work. Nakauwi ako ng mga 10, 11. Yun yung after ng shoot natin. Pero sobrang anong nangyari? Alauna na. Iniisip ko pa rin yung sinabi ko. Sabi ko, bakit ako naging ganito? Bakit parang yung mama ko naging anak ko ganito? Alam mo yun? Legit, para kaming nabaliktad. Kasi iniisip ko kasi matagal ng simula ng pag-uwi nila dito. Gusto ko talaga protektahan yung mental health niya. Kasi matatanda na eh. Ako, nakakayanan ko kung ano yung mga masasamang mga salita na sinasabi sa akin. Paano sila? So, ako naman, gusto ko i-protect kung ano yung nagpapasaya sa kanila ngayon. Ayaw kong na maging malungkot. Wag na nila makita yung side na yun. Wag na. Buti napipigilan mo yung mama mo. Yung mga nanay kasi namin, hindi. Yung mom ko masunurin. Yung mom ko naman masunurin naman. So, yun lang yung time na nag-argue kami. Tapos na-realize ko, ang sama ng sinabi ko, yung mama ko naman gusto lang naman ata niya mag-enjoy talaga. And mingle with new people. So, nagbakasyon siya eh. sabi ko, pinapunta ko siya dito para mag-enjoy din. Yes. Okay, tumayo ako, bumangon ko, kumato ko sa kanya. Pero totoo yung sinabi mo. Ang maganda ron, na-realize mo rin kagad. Hindi ka parang, alam mo yun, hindi mo pinalipas ng matagal. Ako na klase na tao, hindi ko kakayanin na maabutan ng bukas yung sama ng loob ko. Hindi ko makakayanin. Never sleep angry. So, ayun, gagawa ko ng paraan kahit walang nonsense, alam mo yun? Kakatok. Nagugutom ako. So, nag-usap ulit kami. Ganong klase ng bagay. Pero, naiintindihan ko yun, yung dangers ng Kasi what if ikaw nga maging si Justin Bieber ka or something na sobrang sikat. Grabe yun. Yung family mo, pwedeng magamit or take advantage ng mga tao or possibly pwedeng nilang
Ewan ko, sa dami kong pinapanood na movie, yung parang kikidnapin nila, tapos hihingi ng ransom sa'yo, yung mga ganun. Ngayon naiisip ko eh. Pero, hindi naman siguro. Pero, you never know eh, di ba? Hindi ko naman nilalahat. Pero, yun nga yung minsan may mga nagpapanggap. Totoo. Parang say, fan. Mga scam, Para no? lumapit. Mga scam, tama. So, yun din yun, na na-realize ko rin noong time na parang tinanggalan ko ng kasiyahan yung mom ko. Tsaka tinanggalan ko siya ng oras para mag-enjoy. Parang tinanggal ko yung chunk ng dapat deserve niya sana. So, yun. Grabe niya. Bumawi ka naman kaagad. Oo, bumawi ako agad. Talaga bumangon ako kahit sabi ko, ano kaya sabihin ko sa kanya? Sabihin mo. Matagal ako nag-isip eh. Sige, papaluto na lang ako, papanggap akong gutom. Kausapin mo ngayon si mami mo. Ano sasabihin mo? Ano ba tawagan nyo? Ano ba tawagan nyo? Mama. Mama pa rin. Mamang? Mang. Pang. Ang ano rin, no? Ang may, parang may lambing eh, no? Pag may mang. Mang tsaka pang. Ano ba yung... Pang baby ba yun actually? Usually kasi mga baby pag Bisaya, tawag nila sa mama papa nila, mang. Pang. So yun yung nakasanayan. Yun yung nakasanayan ko. So hanggang ngayon, mang tsaka pang. Ang cute eh, no? Mang. Ang ano rin. Yung mom ko hindi showy, never ako. Mukha nga eh, kapag nakikita namin sa tahimik lang yung ano eh, yung pero family mo eh. ang isa lang sa natatandaan ko nung natulog siya na nakaupo, tapos nakahiga ako. Yun lang. Yun lang yung pinanghahawakan ko na mahal ako ng mama ko. Kahit di niya pinapakita sa akin. Kasi natutulog ako eh. Tapos konti lang kasi yung space. So, konti lang yung space. So, nakaupo siyang ganun. Para makahiga ako. So, yun yung pinahawakan ko na mahal ako ng mama. yun lang. Mahal ako ng mama ko. Kasi, sakripisyo yun eh. Yung rest, yung katawan mo, kailangan ng pahinga. So, ayun. Na kahit di nila sinasabi sa akin, never pa ako nakarinig ng I love you na, I love you. Okay lang sa akin yun. Yung support, yung pagpunta ng ibang bansa, enough na yun para para ma-understood mo na mahal ka ng pamilya mo. So, ayun ngayon talagang bubuhos ko talaga yung lahat kahit maubos na siguro, maubos ako para sa parents ko. If sa time, kasi alam mo yung time na kanta natin, di ba parang pag binabasa mo siya, simpleng words lang siya eh. Kumbaga parang another song siya. Pero if may iniisip ka na special, like something, for example, your family, dun lumalabas yung beauty ng mga words niya na parang mamareremind ka. Shit, saan ko nga ba ginagamit yung oras ko? Yes. Saan ko nga ba ginagamit? Lalo na pag sa usaping family. As much as possible, parang gusto mo ibigay lahat sa kanila kasi hindi mo alam kung kailan sila kukunin ni Lord. Yun nga eh. Pero ikaw, paano mo ba nare-relate yung sarili mo story pagdating sa music natin? Sa time, sa kanta natin ng time? Ako yun, lagi pumapasok sa isip. Yun yung ano ko talaga, na gusto ko silang masaya habang nabubuhay din ako. Ganun. Na habang hindi... Kumbaga, while nandito pa sila sa mundo. Ma-enjoy talaga. Ma-enjoy nila yung life. Kasi alam ko sa sarili ko kung gaano kami kahirap. Kung gaano kami kawalang-wala talaga. And di ko naman kinakayaya. Kung ano yung pamumuhay namin, sumasama ako sa bukid para magbiyak ng niyog. Gagawing charcoal yung shell ng niyog. Saka coconut, alam mo yun. Ganong kaklase na hirap. So, alam ko rin kung ano yung trabaho talaga ng mama ko at papa ko sa ibang bansa. So, yun. Sabi ko nga, sikat lang talaga ako. Yun yung way. Sabi ko, sabi ko yung time na yun, sisikat lang talaga ako talagang babawi. Kasi, grabe na yung grabe na yung guilt na naramdaman ko nung nag-aaral ako tapos hindi ako papasok pala. Tapos nung pinauwi ako. Hindi mo na malaya na hindi ka pala mapapasok. Doon ako pangit na siguro sabihin.
Pero yung guilt na yun, parang naging depression siya, ganun sa akin. Hindi mo na Mahirap mababalik yun, eh. oo. Hindi ko na Oras, grabe, pera na naging nasayang. Eh, paano kung hindi mo nga maibalik talaga sa kanila? Ayun. Yun talaga. Pero hindi, at least aware siya Yeah, na may ano siya, may Meron pa yung awareness. meron yung umuwi ako sa amin. Nag-promise na rin magbabago ako. Sabi ko, ibalik nyo na lang ako sa Manila. Nagmamakaawa talaga ako nun sa papa ko, kaso hindi na talaga eh. Naubusan ka na ng... Hindi na talaga. So, sabi ko, tatapusin ko yung pag-aaral ko gano'n, kaso ayaw na talaga nila. Pero look at the brighter side, di ba? Or, di ba, medyo nangyayari yung mga, pero you made it. Ang importante, you made it, di ba? Kasi, di ba, kung hindi ito nangyayari lahat, wala. Parang, medyo malulungkot ka, pero it doesn't mean na it's end of the world, di ba? Tama. Marami naman paraan para makarating dun eh. Siguro ito yung isa sa mga paraan na nangyari sa'yo. And you made it. Kung siguro naman, ako nakikita rin kita as someone na mayroon kang trait na ano ka rin, obsessed ka rin sa mga bagay-bagay pag gusto mo. Inaano mo, yun yung hindi mo tinitigilan.